Isang mapagpalang araw muli sa ating mga katiis dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Dyan sa Mexico, Mexico, muchas gracias amigo. Viva Mexico! Okay, bago po ako magpatuloy po sa aking pagdirikod at pag-analisa po na pinadala po ng ating katiits mula dyan sa General Santos City, bayan ng ating Manny Pacquiao, ating sikat na boxer ng Pilipinas. Okay, thank you so much sa katiis dyan sa General Santos City sa pagtitiwala po na mabasa at maanalisa at madikod po ang iyong pinadalang picture po na marker sign mga katiits. So ganito po mga katiits, ate pong pagtulungan po yung mga katiits po nating kaibigan. Please comment to my comment section po sa baba at pwede nating tulungan kung ano pa yung mga dapat i-analisa o i-decode ng kanyang pinadalang picture po mula dyan sa General Santos City. Okay, mga katiits, ako'y nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking small channel. Harinawa ay tayo'y pagpalain, tayo'y makasumpong na ng treasure, wealth na ating hinahanap dito sa Pilipinas mga katiits. Okay mga katiits, yung mga gusto po palang magpadala ng picture, send nyo po sa aking messenger profile na naka-sunglass ako doon mga katiits, Alejandro Sanchez mga katiits. Okay, tuloy na po tayo sa pagdikod, katiits. Unang-una mga katiits, ako'y may napapansin dito na isang naka-engrave na letter Y na taob mga katiits. Naka-going down yung kanyang buka. Ito'y nangangahulugan katiits na ito'y near river, malapit po sa ilog ang tinutukoy ng sign po ito na naka-Y katiits. So, posible po yung items ay malapit sa ilog mga katiits. At mayroon pa ako napapansin dito mga katiits na may tatlong guhit sa isang nagkahiwalay na bato. At pwede pong magiging isang distance po. Pwedeng may tatlong distance, pwedeng gawing 5 or hanggang 15 meters po ang layo or 3 meters, 1 to 3 meters ang distance po dyan mula sa marker na ito mga katiits. Mayroon ako napapansin mga katiits, yung pinaka isang guhit na nakaturo po dyan in between sa dalawang bato na magkahiwalay mga katiits. So napakagandang marker na ito mga katiits dahil may ganitong mga klaseng formation na rock sign, rock markers na ang items mga katiits ay nandyan in the middle. Nasa gitna po mga katiits yung items na nakita po ng ating mga katiits dito sa Pilipinas. So, i-check nyo po mga katiits, i-detect nyo po ng metal detector or scanner or locator ang area po ng sa gitna po mga katiits. Dahil ganito pong may nakakita na pong magkahiwalay po na markers magkatabi ng bato na hindi na mag-aano magkaluyan at siguro ang distansya nun ay 1 meter at magkabilang panig ang layo at yung item ay in between po sa dalawang bato na sa gitna.
So ganito mga ka-TH, puwede niyo pong, kung wala kayong gamit na metal detector or locator, puwede niyo pong gamitan ng compass kung may compass po kayo. So i-check niyo pong, north, yung 4 na anggulo, puwede sa north, then west, south, and east mga ka-TH. So tingnan niyo lang po mga ka-TH kung ilang degrees ang layo at baka mayroon pong coordinated na bato or old tree na puwedeng magiging countersign na nagpo-point po sa item mga ka-TH. Sabi ko nga mga ka-TH, ito po'y mayroon siyang pahiwatig dito na malapit sa ilog ang items mga ka-TH. So, unang-una mga ka-TH, doubt pa ako dito at mayroon akong hinala na itong items na pinaghiwalayan ng dalawang bato na parehong shape at B shape po yung kanyang shape niya ay yung gitna mga ka-TH, i-testig niyo po mga ka-TH kung wala kayong metal detector, puwede niyo pong itestig po yung gitna ng 1 meter to 1.5 meters deep ang lalim mga ka-TH. Sabi ko nga sa inyo mga ka-TH, may ganito nang nakakuha na ka-TH na natin na ganitong halos ganitong porma. Hindi man gaanong kalakihan nun, medyo maliit lang dito sa dalawa nitong bato. At yung items mga ka-TH ay nasa gitna po nila nakuha. So yung isang jar na may mga jewelries ang laman mga ka-TH. So isang giveaways mga ka-TH. So yun yung mga ka-TH. Kung sabi ko nga, kung wala tayong treasure hunting equipment, pwede tayo magtisdig po sa 4 angulo mula dyan sa east, okay, 1 to 2 meters. Pwede magtisdig ng 1.5 or 1 meters deep ang lalim. As well as the north area, west area, and south area mga ka-TH. So ganun talaga mga ka-TH, hindi tayo talaga aasa po na 100% po makita at malukit ng sa pagbabasa lamang, sa pagdidikod lamang po ang ating aasahan ay hindi ganun accurate po ang decoding mga ka-TH. At unless mga ka-TH, kung mayroon kayong metal detector, treasure hunting equipment, like metal detector, locator, and scanner, ay mabilis po ang deteksyon at mabilis po ang location po ng items na ating hinahanap dito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, ang gagawin nyo lamang, be patient na lamang kung talagang wala kayong gamit. Yun yung isang problema po sa mga treasure hunting natin na kasi nga ang napaka mahal po ng mga treasure hunting equipment mga ka-TH. So dito po mga ka-TH, in-emphasize ko rito mga ka-TH, yung in between ng dalawang bato, i-check nyo po yung gitna mga ka-TH kasi nga I doubt pa ko at baka na yung items ay nasa paligidnaan lang po ng dalawang bato mga ka-TH. So ito mga ka-TH, mayroon pala akong naalala na mayroon tayong ka-TH na gumagawa ng treasure hunting equipment na made in Philippines. Mayroon siyang locator, Japanese wand, and aurameter. PM nyo lang po si Mr. Rolly Adlaon Luok sa kanyang FB page at sa kanyang messenger mga ka-TH. At affordable po yung kanyang items dahil nga ay Philippine made, presyong Pinoy mga ka-TH. At good news dahil yung kanyang locator na tatlong antena, may tatlo kasing classification po mga ka-TH yung kanyang locator. Mayroong single antena, may dalawang antena na locator at mayroong tatlong antena na locator. At good news dahil yung kanyang tatlong antena na locator, mayroon lang naka-hits na mga treasure hunter dito sa Pilipinas. At yung huli ay dalawang gold
Borma Gold Bars ang na-hits po dyan mula sa Davao de Oro. Okay mga katiits, thank you so much. Sana po ay ating natulungan ating katiits na nadikod po at na-analisa ang kanyang pinadalang stone marker mga katiits. Okay mga katiits, thank you so much sa suporta niyo po. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Please hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas po dito mga katiits. Okay po mga katiits, muli sa iyong walang sawang pagsubaybay, mga avid kong mga taga-suporta po sa aking YouTube channel. Thank you so much. Ingat po kayo sa inyong mga tahanan, saan man po kayo naroon. Happy treasure hunting po. Nawa po'y makahits na po tayo. Makakuha na tayo ng treasure mga katiits dito sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po. Thank you so much for watching. God bless us always.